parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Sir, ito po yung congressman na sinasabing nagnakaw ng bilyones sa pondo ng bayan. Hindi natin pwedeng ikulong agad yan. Kailangan pa yan imbestigahan sa Senado at Kongreso. Sir, may nahuli po kaming nagnakaw ng sardinas. Ikulong na yan. Hindi na kailangan imbestigahan yan. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Makikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbakbakan nila ng tanong, naakala naman nila, kaya nila. Nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Merong isang interview si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Ayun. Oo. Anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte dyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. Sa 2025. ka. Ito pa mga zero na Kong. Ito, So, zero, process ano- of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo nandoon ba sa Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. ngayon Kong, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga yan. DPWH. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So, nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, i-authenticate pa ata. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa doon, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagkapapunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang para makaiwas lang ba? Pero So again, kung maawa naman tayo sa kanya.
Naninindigan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang rekomendasyong kasuhan si late Representative Martin Romualdez. Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakabase sa ebidensya ang pagrekomenda ng DPWH na kasuhan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Secretary Vince Dizon, tinanong kasi ni Senator Cheese Escudero kung may pangamba bang naramdaman si Dizon tungkol dito. Sa plenary debate ng Senado, pinayagan si Dizon magsalita alinsunod sa hiling ni Escudero. Sa halip na budget sponsor ang sumagot ng mga tanong nito. Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta. Kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Una nang nagbabala si Escudero na posibleng nasa likod ng di umano'y diversion ng issue sa flood control scandal si Romualdez. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Nadawit din si Escudero noon sa kanyang di umano'y ham and cheese insertions na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel. Pinabulaanan ito noon ni Escudero habang kinwestiyon kung bakit hindi nasasangkot ang mga taga-kamara. Anya, alam daw niyang hindi naging madaling desisyon para sa Pangulong idawit ang kanyang pinsang si Romualdez, pero nanindigan pa rin itong wag ilihis ang issue sa flood control scandal. Si Romualdez ay di umano'y isa sa mga tumanggap ng kickback sa infra projects na isiningit sa national budget. Inilantad din sa plenary debate na sa 421 suspected ghost projects ng DPWH mula 2018 hanggang 2025. Ang peak o tuluyang pagtaas ng bilang nito ay nangyari noong 2023 at 2024. Vina-validate pa rin ngayon ng ahensya at ng ICI ang mga proyekto. Sabi ni Finance Committee Chair Win Gatchalian, magagamit pa rin ang 2025 budget ng ahensya hanggang 2026. Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Gustong siguruhin ni Escudero na hindi na naman magiging maanumalya ang DPWH budget for 2026. Nagkaroon na ngayon ng ahensya ng reshuffling ng district engineers at pagbaba ng costing ng mga materyales ng mga proyekto, mapa-bridges, roads at kahit flood control. Nasa up to 50% daw ang ibinaba ang project cost. Nasa mahigit kumulang 255 billion pesos ang tinanggal sa 2026 budget ng DPWH kasunod ng flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel.